Kung napanood nyo na ang ating video kung paano punan ang PPMP form, ready na kayo para sa susunod na step, ang Annual Procurement Plan o APP. Dahil halos kapareho ang mga nilalaman ng PPMP at APP, mas magiging madali na ngayon ang pag-intindi sa APP. Kaya kung master mo na ang PPMP, sigurado na mas magiging klaro at mabilis para sa iyo ang pagbuo at pag-review ng APP. Ang APP ay konsolidasyon ng lahat ng approved PPMPs na isinumite ng iba't ibang end user or implementing units sa loob ng isang ahensya. Ito ang opisyal na dokumento na nagbibigay ng authority para magsagawa ng procurement. Kahit nakasama ang isang item o project sa iyong PPMP, hindi pa ito pwedeng i-procure hanggat hindi ito nakapaloob sa approved APP. Sa video na ito, gagamitin pa rin natin ang sample procurement project, delivery, installation, and commissioning of inverter-type split air conditioners for common areas. Ang APP ay nakabatay sa mga aprobadong PPMPs ng mga end users ng ahensya. Ang BAC Secretariat ang nagko-consolidate ng lahat ng ito at naghahanda ng draft APP. Pagkatapos, nire-review ito ng Bids and Awards Committee na siyang nag-i-evaluate ng bawat proposed procurement activity at nagre-rekomenda ng pinakaangkop na procurement mode. Sa huli, ang Head of the Procuring Entity or HOPE ang nag-a-approve ng APP base sa rekomendasyon ng BAC. Sa heading o pinakataas ng form, dapat siguraduhin may official agency letterhead at logo, nakalagay ang fiscal year, for example, FY 2026, at na-check ang tamang box. Ito ba ay indicative, final, o updated? Mahalaga ito kasi ipinapakita nito kung anong version ng APP ang ginagamit na reference ng isang ahensya. Lagyan ng check ang box para sa indicative kung ito ay tumutukoy sa mga planong PAP na nakapaloob sa budget proposal ng ahensya. Kapag naisumite na ang National Expenditure Program or NEP o ang Proposed Corporate Operating Budget o ang Local Expenditure Program sa Kongreso, Governing Board o local sanggunian, nire-revise ang APPs based sa updated PPMPs para ipakita ang budgetary allocation ng kani-kanilang PAPs. Sang-ayon sa Section 12.1 ng IRR ng RA 12009, pinapayagan ang procuring entities na magsagawa ng Early Procurement Activities or EPA, short of award, sa oras na naisumite ang NEP, Corporate Operating Budget o Local Expenditure Program. Tandaan, ang pagsasagawa ng EPA ay maaari lamang gawin kapag na-approve na ng HOPE ang indicative APP. Lagyan ng check ang box na final kung ito ay tumutukoy sa version ng APP na naglalaman ng lahat ng pinagsama-samang finalized PPMPs na isinumite ng mga end users sang-ayon sa naaprubahang budget para sa mga PAP sa ilalim ng General Appropriations Act or GAA, Corporate Operating Budget or Appropriation Ordinance. Depende sa sitwasyon. Sa madaling salita, ito na ang official procurement plan para sa taon. Based sa revised PPMPs ng end users, final APPs na ang tawag dyan. Lagyan naman ng check ang box ng updated sa APP form kapag naman may binago, idinagdag, o inadjust sa final APP kahit approved na ito. Tandaan, ang updated APP ay hindi hiwalay o standalone na dokumento. Ito ay simpleng pinakabagong version lamang ng dati mong approved APP. Pero may mga updates. Ang updated APP ay nagpapakita ng kompletong record ng lahat ng procurement projects at activities for the year. Bukod sa mga laman ng original na final APP, kasama dito ang mga sumusunod. Revised details of projects or activities, for example, changes in schedule, mode of procurement, scope, or budget. Newly added procurement projects, canceled or deferred items, if any. Ang mga pagbabago sa APP ay malinaw na naka-highlight. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng bold font, pagdaragdag ng bagong row para sa mga karagdagang items, at paglalagay ng version number upang madaling matukoy ang pinakahuling bersyon ng dokumento. Ang tamang pag-update ng APP ay malaking tulong sa monitoring at planning ng susunod na procurement projects. Since dynamic ang nature ng procurement, hindi talaga maiiwasan ang adjustments. Depende sa funding availability o pagbabago ng priorities.
Sa regular updates, mas madali nating natatrack ang project progress throughout the year. At the same time, nakakasimplify ito ng APP monitoring and reporting dahil bawat version shows the full, updated picture. This reduces confusion and audit issues kasi iisa lang ang ginagamit na reference for all procurement activities. Kaya makikita natin na critical ang regular at maayos na pag-update ng APP. Ito ang nagiging reference ng lahat ng procurement activities. Uulitin ko, hindi pwedeng mag-procure ang ahensya kung hindi kasama ang project sa final or updated APP, kahit pa may approved PPMP na. Dahil dito, malinaw na ang APP ang nagsisilbing consolidation ng lahat ng aprobadong PPMPs upang masigurado na ang bawat procurement ay may pondo, aligned at kabilang sa mga prioridad ng ahensya. Tignan natin ang quick summary. Column 1 or project title. Habang pinupunan natin ang APP, mapapansin nyo na may tatlong mini headers sa ilalim ng project title column. Hindi ito design lamang. May purpose kung bakit sila hiwa-hiwalay. Let's explain. Ang una ay general requirements. Dito ilalagay ang regular procurement projects na part ng normal operations or planned capital outlay. Kasama dito ang mga projects na dumaan sa PPMP at sinama sa budget, so dapat naka-align to sa indicative or final PPMP. Karamihan ng items sa APP ay dapat dito pumapasok. Ngayon, pag-uusapan natin ang specific section sa APP, miscellaneous item for direct acquisition. Ito ay nakabatay sa second paragraph ng Section 32.2 ng RA 12009 at mahalagang maintindihan kung ano ang sakop nito at kung ano ang hindi. First, what it is not. Magkaiba ang section na ito sa terminong miscellaneous expenses na makikita sa government accounting at budgeting documents. Ang mga iyon ay tumutukoy sa account classifications sa ilalim ng chart of accounts. Sa kabilang banda, ang miscellaneous items sa APP ay partikular na tumutukoy sa procurement projects implemented through direct acquisition under Section 32.2 of the IRR of RA 12009. Ano ang nire-require ng Section 32.2? 32.2. Procurement of goods and services through direct acquisition shall be reflected in the APP. Pero saang bahagi ng APP? Kung ang bayad ay petty cash or reimbursement o para sa foreseeable emergencies na hindi ma-itemize, ilalagay ito sa miscellaneous items for direct acquisition only or Section 32.2 of RA number 12009 section ng APP. Kapag naman ang mode of payment ay hindi petty cash or reimbursement o hindi foreseeable emergencies na hindi ma-itemize, ito ay dapat ilagay sa general rows ng APP at hindi sa miscellaneous items. Isang mahalagang paglilinaw. Kapag sinabi ng batas na goods to be procured through direct acquisition and paid using petty cash or by way of reimbursement, including foreseeable emergencies which cannot be itemized, shall be itemized as miscellaneous item in the APP, hindi nito ibig sabihin na ang mga na-procure gamit ang direct acquisition ay pwede lamang bayaran gamit ang petty cash or reimbursement. Ang ibig sabihin lang nito, kung ang payment method ay petty cash or reimbursement, dapat i-categorize ang mga iyon bilang miscellaneous items for direct acquisition only under Section 32.2 of the RA number 12009 sa APP. Balikan natin. Under Section 32.1 of the IRR of RA 12009, direct acquisition is a mode of procurement of CSE not available in the PSDBM, non-CSE and services with ABC not exceeding 200,000 pesos. Pwede kang bumili directly mula sa anumang kilala at reputable source kahit walang canvas or request for quotation. Halimbawa, pag-repair ng office chair worth 5,000 pesos. Pasok ito sa direct acquisition. At kung ang bayad ay petty cash or reimbursement, dapat ito ay nasa miscellaneous items ng APP.
Paano naman kung ang parehong halimbawa na procure through direct acquisition, maliit din ang halaga ngunit hindi sa petty cash or reimbursement nanggaling ang bayad dahil ang naging terms of payment ay 7 days from delivery? Saan ito ilalagay sa APP? Ang sagot ay, ito ay dapat ilagay sa general rows ng APP at hindi sa miscellaneous items. Muli, huwag malilito. Hindi dahil maliit ang halaga ng proyekto ay dapat nasa miscellaneous items ng APP. Ang papasok lamang dito ay ang mga items or projects na binili under direct acquisition at binayaran mula sa petty cash or reimbursement. Isa pang tanong, paano kung ang item or project na na-procure ay may halaga ring 5,000 pesos ay nabili using small value procurement mode? Saan ito ilalagay? Sa miscellaneous items ba dahil maliit lang ang halaga? Ang sagot, ito ay dapat sa general or regular rows ng APP ilagay. Hindi ito papasok sa miscellaneous items ng APP dahil hindi ito nabili gamit ang direct acquisition. Sa makatuwid, papasok sa miscellaneous item ng APP ang item o project batay sa dalawang kondisyon. Una, dapat procured through direct acquisition. At pangalawa, ito ay babayaran mula sa petty cash or reimbursement kasama ang foreseeable emergencies which cannot be itemized. Kung hindi pasok sa dalawang kondisyon na ito, dapat ay sa general or regular rows ito i-reflect. Ngayon, bakit nga ba kailangan pang paghiwa-hiwalayin ang mga ito? Una, para mas madali ang encoding, tracking at monitoring sa Procurement Monitoring Reports or PMR. Pangalawa, tandaan natin iba-iba ang rules at limits depende sa category. Para sa general items, flexible. Pwedeng iba't ibang modes of procurement, depende sa amount at pangangailangan. Para naman sa miscellaneous, dito ipapasok ang mga items procured through direct acquisitions na binayaran gamit ang petty cash o reimbursement. Kahit direct acquisition pero hindi paid through petty cash or reimbursement, ilagay ito under the general items. Ang huli, para sa CSE o Common Use Supplies na pinoprocure sa PSDBM. Pangatlo, para sa audit at compliance, kailangan malinaw kung ano ang mode na ginamit. Competitive bidding ba? Direct acquisition? O under PSDBM? Kapag hindi tama o kulang ang entry sa APP, pwedeng maging audit issue. So tandaan, pag pinupunan ng APP, wag lang basta fill in. Make sure na nakakategorize ng tama para mas mabilis ang procurement, monitoring, at auditing. Column 2, End User or Implementing Unit. Ilagay ang full name ng office o unit. Sa case natin, Administrative Division. Dapat ito ay tumutugma sa nakasulat sa PPMP at malinaw na nag-identify kung sino ang magmamanage ng item o project. Bakit ito mahalaga? Nakakatulong ito sa back secretariat para maayos na ma-organize ang procurement items at ma-attribute ang responsibility. Column 3 or General Description of the Project. Maglagay ng short pero specific description kasama ang category. Goods, services, infra, or consulting. For example, delivery, installation, and commissioning of inverter-type split air conditioners for common areas. Bakit ito tama? Number 1, specific ang item. Malinaw na tinutukoy ang air conditioning units, hindi malabong term tulad ng equipment lamang. Number 2, included ang scope. May dagdag na delivery, installation, at commissioning para ipakita ang full project coverage. With procurement type, nakatag bilang goods kahit may kasamang services dahil ang main item ay equipment. Lastly, match sa PPMP columns 1 and 2. Tinitiyak nito ang consistency na critical para sa consolidation ng APP. Column 4 or mode of procurement. Sa column 4 ng APP, dapat ilagay ng back secretariat ang mode of procurement base sa rekomendasyon ng BAC. Ang approval ng APP ay dinodokumento sa pamamagitan ng BAC resolution na nag-a-adopt ng kaukulang APP.
Kahit pa iba ang initial na procurement mode na ipinopose sa PPMP, halimbawa, small value procurement, pwedeng magdesisyon ang BAC ng ibang mode. Halimbawa, gawin itong direct acquisition kung may sapat na justification. Sa ganitong kaso, hindi na kailangan magsumite ulit ng panibagong PPMP. Mas mataas ang desisyon ng BAC. Kung may multiple PPMPs para sa parehong items mula sa iba't ibang units, pwedeng i-consolidate ng BAC ang mga ito bilang isang procurement na may mas mataas na quantity. Ang desisyong ito ay makikita rin sa column 4 sa pamamagitan ng BAC resolution, hindi sa pamamagitan ng pagsasubmit muli ng updated PPMP mula sa end users. Bakit ito mahalaga? Number 1, accountability at audit trail. Dapat suportado ng formal resolution ng BAC ang mode bilang malinaw na dokumentasyon. Number 2, streamlined coordination. Hindi na kailangan mag-update o magsumite muli ng PPMP ang end users. BAC ang nagko-consolidate nito at nag-a-adjust based sa kanyang authority. Number 3, consistency at clarity. Nakakaiwas ito sa kalituhan at nagsisiguro na ang final APP ay tumutugma sa desisyong ginawa ng tamang procurement body. Column 5, covered by early procurement. Sa example natin, hindi siya EPA, kaya no. Mali kung blank field or o paglagay ng yes kahit hindi naman kasama sa indicative APP. EPA should only apply to indicative APPs before budget approval. Dagdag na paalala sa pag-list ng projects under EPA. Sa ating EPA listing ng projects, for example, huwag isama sa 2025 APP ang mga projects sa succeeding year. Kapag sinabing APP ng current budget year, ang mga EPA projects na dapat nakalista ay iyong na-conduct noong past year or 2024 para sa mga projects ng current year 2025. Kung isasama mo ang projects para sa EPA ng succeeding year 2026, magiging bloated ang total ABC ng current APP 2025. Para naman sa EPA projects ng succeeding year 2026, dapat itong ilagay sa indicative APP 2026 at saka lamang isama sa final APP 2026 sa kalaunan. Sa madaling salita, para sa taong ito, ang BAC Secretariat ay may hawak na dalawang klase ng APP. Number 1 is final or updated APPs 2025 at number 2, indicative APP 2026. Column 6 o criteria for bid evaluation. Dito, may bago tayong mindset under RA number 12009. Ito ang isa sa pinaka-innovative na parte ng bagong APP template. Hindi na laging lowest price wins ang usapan. Alam nyo ba, maraming nag-aakalang lowest bidder lagi ang nananalo, kaya madalas palpak ang quality. Dinadaan sa mura, pero dito matagal. Pero ayon sa RA 12009, hindi na ganito. There are now 4 recognized bid evaluation methods and each one has a specific purpose. Unahin natin ang pinaka-basic, lowest calculated and responsive bid or LCRB. Dito, ang panalo ay yung eligible, sumusunod sa specs, at may pinakamababang presyo. Ito ang applicable para sa standard goods at infra na hindi komplikado. Halimbawa, pag-procure ng standard office chairs o printer ink. Pero kahit LCRB, hindi ito basta lowest bid lang. Kailangan pa rin ang technical compliance. Myth-busting moment. Procurement is bad kasi laging lowest bid lang? Madaya yan. Pangit ang nananalo kasi mura lang. Wrong! Sa ilalim ng LCRB, kung hindi technically compliant ang bid, dapat automatic disqualified. Lowest price pero fail sa specs, disqualified. Compliant pero lowest price, LCRB winner. Ngayon, kung may quality price consideration, we go to MIARB o Most Economically Advantageous Responsive Bid. Ginagamit para sa mas complex goods o infra na may quality factors tulad ng IT systems, medical equipment, o sustainable products. Ang panalo dito ay hindi lang basta pinakamura, kung hindi yung may best value for money. Ngayon, we go to MARB,
Most advantageous, responsive bid. Halos kapareho ng MIARB pero mas pinapahalagahan ang quality rating ng technical component. Perfect ito para sa mga goods o infra na innovative o custom designed. Dito naman sa HRRB o Highest Rated Responsive Bid, ang batayan ay technical expertise, qualifications, at weighted quality cost ratio. Ito ay ginagamit sa consulting services. Myth-busting moment. Kaya kung may nagsabi na procurement means pangit kasi lowest bidder lang ang nananalo, hindi na yan totoo ngayon. Depende sa item at project, dapat may tamang evaluation approach. Big reminder, quality is now built in. So tandaan, sa ilalim ng bagong IRR, quality is no longer optional. Kasama na ito sa formula, lalo na sa MIARB, MARB, and HRRB. Hindi totoo na lowest bid means pangit. Hindi rin totoo na procurement is always about price. RA 12009 fixed that. Ang lahat ng ito ay nakasaad sa IRR ng RA number 12009 at naka-reflect na rin sa APP at bidding documents. Tandaan lang, piliin ang tamang evaluation criteria sa APP depende sa proyekto. Muli, hindi porke mura ay siya na agad. Ngayon, sa procurement, smart choice beats cheapest price. Column 7 o start of procurement activity, ilagay kung kailan magsisimula ang proseso. Halimbawa, January 2026. Mali kung past dates or 2022 or buwan lang ang ilalagay, ito ay kulang. Ang tama ay projected timeline in full format, month at year. Column 8 or end of procurement activity. Ito naman ang target na month of award. Halimbawa, January 2026. Mali ito kung blank. Ito ay kulang sa planning. Ang tama, allow realistic timeline for each procurement stage. Column 9 or source of funds. Ilagay kung saan galing ang budget. Dito, GAA 2025, current appropriation. Mali ito kung no fund source or mismatched year. Example is GAA 2023 for FY 2025 item. Tama naman ito kung matched with approved budget documents. Column 10 or estimated budget or ABC. Ang budget ay dapat based sa PPMP. Halimbawa, 1.1 million. Mali ito kung hindi tumutugma sa PPMP o rounded lang, hindi ito allowed. Ang tama naman, reflect approved budget for the contract or ABC. Column 11 or procurement strategy or tools. May special approach ba? Gagamit tayo ng use of framework agreement? Pooled procurement? Mali ito kung blank o irrelevant strategy or NA. Only choose from allowed strategies. Column 12 or remarks. Magdagdag pa ng impormasyon kung kinakailangan. Sa aircon, targets delivery before high temperature seasons, preference for local MSME supplier if eligible. Mali ito kung walang remarks kahit may unique condition like EPA, MSME, or phased delivery. Tama ito kung used to explain changes from previous APP or specify target suppliers. Signatories or final section. Kapag kumpleto na ang lahat ng column sa APP form, pumunta tayo sa ibaba ng dokumento para sa mga required signatures. Una, prepared by. Ito ay pinipirmahan ng BAC Secretariat. Sunod, recommended by. Dito pumipirma ang BAC Chairperson bilang patunay na na-review ng BAC ang nilalaman ng APP at inirerekomenda na ito para sa approval. At panghuli, approved by. Ito ay pinipirmahan ng HOPE. Siya ang may final authority na mag-aproba ng APP. Mali kung missing names or unsigned forms. Tama naman ito kung all signatories should be designated in procurement documents.
At yan ang step-by-step guide sa pag-fill out ng APP using our air condition unit example. Gusto natin bigyang diin na lahat ng fields sa APP ay dapat kumpleto. Walang column na dapat iwanang blanco o hindi accomplished. Ang APP ay hindi lang compliance. It's a planning tool para sa transparent, efficient, at timely procurement. Para mas madaling tandaan ang proseso, tandaan ang hashtag of the day natin na #ProcureSmart. Let's break it down. Ito ang inyong smart guide for APP. S. Strategic. Dapat naka-align sa agency goals at sa market scoping results. Hindi basta-basta lang. Dapat planado at may direction. M. Measured. Klaro at eksakto ang quantity, timeline, at budget. Walang approximate lang. Dapat numbers-based para walang sablay. A. Appropriate. Yung mode of procurement dapat fit for purpose. Ibig sabihin, akma para sa project at compliance sa rules. R. Ready. Kumpletuhin ang documents at ayusin ang coordination with your team. Para pagdating sa consolidation, smooth sailing na. T. Traceable. Madaling i-monitor at may clear audit trail. Para kung may magtanong, kita agad saan nanggaling ang data at paano ito ginamit. Let's make every procurement count. Procure smart, procure right!